What's up guys? This is Renz Uson at kasama natin ngayon si Mr. Mark Peñaflor from Saladman. And we are inviting you to watch our first episode of On Our Way. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa episode 1 ng On Our Way. At kasama natin, walang iba, kundi syempre si Sir Mark Peñaflor. Mark Peñaflor. Ayan. From Gift Cafe and Parang Saladman. Ayan, sige. So, nalaman na din namin yung pangalan mo, Sir Mark. No? Sir Mark Peñaflor. Kilala din sa tawag na H. Jalmar, tama ba? Jalmar. Ang totoo ko talaga pangalan niya, Jalmar Peñaflor. Pero Mark na lang para ma-exit. Okay, Mark. Sige. So, kwento mo naman sa amin, Sir Mark, kung ano yung current na ginagawa ninyo. Sa ngayon, nag-run ako ng business. So, I have 4 branches ng Saladman. At yun, yung mga basic na ginagawa ng negosyante. Marketing aspect, sa sales din, and also managing people. Okay. Siyempre may mga goals tayo, kailangan ma-hit yung target. So, eto yung mga mga objectives ko, mga ginagawa ko ngayon. Okay, that's good. Si Saladman po ay cafe or restaurant? Saladman is actually Saladman Cafe. So it's a cafe but we offer more on salads. Okay, other than Saladman po, meron pa po ba kayong ibang brands na ginagawa o nagawa na before? Actually ako yung nagtayo ng Gift Cafe. Gift Cafe. Pero last year, I divested my ownership sa isang Christian din na owners for the purpose na may continue yung purpose ng Gift Cafe. I also put up Bento Boy. And ngayon, yung malaking brand ko is Saladman. So ito yung pinapalaki natin ngayon, Saladman. And FYI guys, nandito kami ngayon sa Saladman. Yes, ito sa Saladman Camarin. Okay, thank you Sir Mark. So, technically, meron kang 3 brands na nagawa na. Si Saladman, which is nandito tayo ngayon sa Saladman. Si Gift Cafe, which is sabi nyo nga, nasa pangangalaga na ng iba currently. And si Bento Boy. Yes. Ayos, that's good. Pero syempre, successful businessman kayo, masasabi, kasi nag-ooperate yung mga cafe ninyo and restaurant. No? Pero saan ba nagsimula yung pagiging negosyante ng isang Mr. Peñaflor? Pagiging negosyante, actually wala talaga sa plano. Siguro nung bata ako, mahilig ako magbenta-benta. Yan, gagawa ko ng ice candy, bibenta ko. Pag may huli yung tatay kong isda, ibibenta ko. Kapag sa school namin, minsan pa mahilig kami mag-shooting, kailangan manalo ako. So, hindi ko alam, it's part of siguro yung journey doon nagsimula. So, makabenta ka, pero yung pagiging negosyante ngayon, actually, nagsimula ito sa isang desire na magkaroon ng isang place ng fellowship. So, yung lugar kung saan kami mag-meet ng mga kasama ko. So, dati kasi sa fast food, pero dahil kulang yung yung mga space para sa quality time, Lord, I asked the Lord bigyan tayo ng ng place na makapag-fellowship. Yun na itayo ko yung una So technically, doon kayo nag-start. Parang gusto niyo lang ng something na parang meeting place, venue. Yes, yun talaga. Gusto ko lang ng place na meron kaming parang tatambayan. freedom na magkantahan. Mag-ingay-ingay. Mag-ingay. Kasi madalas bawal mag-ingay sa mga restaurants. Yun, nung naitayo ko yung Gift Cafe, so yun, we had the freedom na magawa yung gusto namin. Oo nga naman, kasi kung sa Jollibee ka nga naman natambay, tapos madalas, di ba? Tapos may dala kang gitara, bawal, di ba? Oo. So gusto niyo ng parang freedom nga. So yun talaga yung gusto ko. It's more of a place na we can have our fellowship, our bonding, na makakapag-meetups kami. Okay. Pero on a technical perspective po, Sir Mark, paano ba nag-start yung negosyo ninyo? Meron ba kayong investor or may capital ba kayo nung una? So, ang meron lang ako talaga noon ay vision sa negosyo na coffee shop. And the rest, binigay ni Lord yung wisdom. And yung kasama dun sa wisdom na binigay sa akin, marami akong mga kaibigan, connections. Mga boss ko dati, mga kaibigan ko, mga pastor. So, ang ginawa ko, I presented them the idea ng coffee shop na itatayo ko. And true enough, sila yung they are willing and they invested. So, nakalikom ako ng nasa 1 million.
At naipatayo ko yung Git Cafe. So hindi siya nag-start as katulad ng mga ibang coffee shop na self-proprietor business. Ito ay nag-start na corporation agad. Oo. Galing. Dahil kailangan talaga, dahil wala naman akong pera personally. That time. Oo. So I have to gather capital para maitayo ko yung shop. Which is ang intention ko naman ay magkaroon ng place ng fellowship. At nangyari yun. Pero question, Sir Mark, no? Nagustuhan ko yung, syempre, mga kaibigan nyo, connection network. Pero, bukod sa pagkakaibigan o alam nyo, nakakilala, pera kasi pinag-uusapan sa investment eh. Paano nyo nakuha yung tiwala ng investor nyo na nakapag-invest ng 1 million sa inyo? Paano nyo, kumbaga, na-convince sila na, okay, I have this idea, this business will work, and you will surely profit on this idea. Paano nyo po ginawa yun? Nung pre-present ko sa kanila yung business concept, unang-unang bagay na binigay ko sa kanila, the vision and the purpose ng cafe. So kung meron man silang una na kung bakit sila sasali, magiging purpose, ay dahil gusto rin nila at sumasang-ayon sila sa vision ng cafe. Pangalawang bagay na lang yung kikita yung kanilang pera. So alam nila yun from the very start, ang unang dahilan is to put up a shop na ang gino-glorify talaga doon sa business ay si Lord. So, they know that. So, ibig sabihin po ba ay parang kung sakaling malugi si coffee shop na tinayo nyo, okay lang sa kanila? Parang ganun. I think hindi naman. Nung nag-invest sila, kasunod nun yung trust na syempre, i-offer natin kay Lord yan. Kasunod nun na yung alam nila na magiging maganda yung takbo ng negosyo. Opo, okay, gets ko. Pero paano nyo po siya, kumbaga, ginastify sa kanila na, okay, this, firstly, is syempre for ayun nga, katulad ng sinasabi nyo, para may matambayan tayo, yung group natin. Pero paano nyo na-justify sa kanila na kikita to, hindi kayo malulugi, na tama akong tao na pagkatiwalaan nyo, so ito yung plano ko dito. Paano nyo sila kinonvince, kumbaga? Pagka kasi gumagawa ka ng business, you have the business plan. May business plan talaga siya. Sinasabi ko yung purpose at saka yung vision. Pero hindi ka po pwede magsabi, ay magtatayo ko ng business na wala lang. Tama. So kasama nun yung financial projections. Tama po. Saan ba tatakbo yung business mo? Nasaan na ba tayo no second year, third year, fourth year? Ano man mangyari sa panahon, kagaya na nagkaroon ng pandemic, alam mo na meron kang babalikan dahil meron kang business plan. Okay. So hindi ka maliligaw dahil meron kang sinusundan. So naging very technical pa rin kayo sa pagpe-present sa kanila kahit na mga kaibigan na sila. And dahil doon, na-build nyo yung trust. Yes. Okay. Pero napag-usapan nga natin, di ba, first negosyo nyo pa lang to. Before yung first negosyo nyo, may experiences na ba kayo as employee? Kaya may idea kayo about creating business plan, etc.? Ako, naging empleyado rin ako ng matagal. And siguro mga 12 years akong empleyado. Aside from the work ko nung nag-aaral ako, I work as a part-time service crew, stockman sa mga department store. Then I work sa mga offices for 12 years. And then at the same time, naging yung mga companies na pinagtrabahuan ko noon, dahil natuto ako na mag-put up na company, nagtayo ako ng sarili kong documentation services na nagpo-process ng pagtatayo ng mga negosyo. Etong mga business na to, 3 construction company na naitayo ko, lumaki. So parang siyang agency type ng ano? Oo, ako yung naging consultant nila. So nung naitayo ko yung companies na yun, na construction companies, dahil sa lumaki siya, ako rin nag-handle ng mga projects, financial aspects nila. Actually, naging finance manager nila ako. So, yun yung naging background ko sa pagtatayo ng business. So, hindi naman talaga ako from zero. Oo. So, nagkataon lang this time, yung negosyo ko na itatayo ko. So, very technical pala kayo sa pag-negosyo. Yes. No? Na nung time na nagtayo na kayo ng sarili nyong negosyo, parang easy as 1, 2, 3 na lang siguro yung pagdating sa legals. Oo, pagdating sa mga process, gano'n. Pero pagdating sa ibang bagay siguro, pagraran ng business, mahina pa rin ako doon kasi wala talaga akong alam. Yung operation,
wala ako doon eh. So pag-manage lang ng mga finances, documentation, yun lang kaya ko. So parang gawin. sa back office kayo. Okay, that's good. So first na negosyo ang tinayo nyo ay si Gift Cafe, tama? Yes. Okay. So pag-usapan naman po natin si Saladman at si Bento Boy. So ano bang gusto nyo mauna dun sa dalawa? Si Saladman muna. Okay, si Saladman. Si Bento po, medyo apo na yan yung ano. Okay, sige. So, Magsimula tayo sa paano kayo nag-come up sa idea ni Saladman? Working naman si Gift Cafe. So yan. Nung time ng March 2020, alam natin lahat nangyari. Tanda ko yung petsa na yun. March 17, 2020. Pumutok ang pandemic at sinarado lahat ng negosyo. So anong gagawin natin? Sarado ang mga business. Sinarado rin si Gift Cafe. So nasa 5 months pa lang kami noon. October kami nagsimula. Nag-close kami ng March. Sabi ko, ano nang gagawin natin ngayon ito? Close na yung negosyo. Kakasimula pa lang kailangan na mag-close. So nag-close kami for 3 weeks. Sa kabutihan ni Lord, na-open kami ng Grab for online. At ang ganda ng reception sa Grab. So nakapag-open ng Gift Cafe. Pero at the same time, dahil mahirap din yung sa Grab lang umaasa. So ang ginawa ko noon, para makasurvive sa pandemic, nagbenta-benta ako ng gulay. That time, and I-mention ko, may girlfriend ako noon na mahilig sa salad. Ayan, Shoutout sa girlfriend niya sa parang ngayon kayo pa. Side question lang. Hindi na. Okay. So, hindi ko naman hindi na yung truth na talagang siya yung nakasama ko that time. Dahil mahilig siya sa salad, so okay. Kasi bili-bili pa kami ng salad ko. Kasi kung saan kami pumunta, makakain lang ng salad eh. Tapos nagbibenta rin ako ng gulay noon. Dahil nagbibenta ako ng gulay, nakikita ko naman, pag kumakain kami ng salad, mayroon din ako nito mga to, hiniwa-hiwa lang ito. Tapos meron akong tapos bumibili ako ng sauce. So, ang ginawa ko, ba't hindi na ako gumawa ng salad? Ng sarili niyong salad. Ng sarili ko salad. Nung time na ginawa ko yun, siguro mga August 2020, may mga konti-konti tao pumapasok na dun sa coffee shop. Yung mga lang, dalaw-dalaw lang doon. Pero hindi pa talaga totally open ang Gift Cafe for dine-in. Pero yung mga kaibigan namin pumupunta doon. So nung nakita nila na meron akong ginagawa salad, sabi nila, bakit hindi mo yung offer sa menu? Sabi ko, sige, subukan ko. Patikim ko muna sa kanila. So, nung pinatikim ko yung salad, kasama yung sauce na ginawa ko, nagustuhan nila. So, nung nagustuhan nila, lagi na silang bumibili. Doon nagsimula yung Saladman. Tumaas din yung moral nyo siguro as inventor ng pagkain nun. Oo. Kasi, siyempre, ikaw yung gumawa kaya nun eh. gumawa ng salad. At saka yung sauce, kayang gumawa. So, ang ginawa ko, dahil na-overtake niya na yung demand for milk tea ng mga pagkain namin, ginawa ko separate company si Saladman. So, umabot sa point na si Gift Cafe and yung products ng Saladman, nasa Gift Cafe pa. Parang ganon. Noon. Nung nagsimula ako talaga, since nandun naman ako lagi sa Gift Cafe, doon ko talaga siya ginagawa. Pero, dahil nagtayo na ako ng bagong company, separate na. So, on paper, separate siya. Separate talaga si... pero yung parang commissary or back kitchen siguro pero Saladman. I also offer yung product na salad since doon ko naman yung ginawa. Okay, that's good. Okay, sige, natakal natin si Gift Cafe, si Saladman. Pero may tanong ako, Sir Mark, no? Doon sa nakwento nyo, kaka-start lang ng Gift Cafe before mag-pandemic. Kasi tanda na yung date eh. Kailan ulit? March 17, 2020. Talaga hindi mo wala sa isip. Ilang buwan na si Gift Cafe that time? That's about 5 months na siya. Dahil technically nag-start ang Gift Cafe before grand opening is September 17 din, 2019. So, 5 months actually. During that time ba, kumbaga on process na yung partnership nyo with Crab? Or that time nyo lang naisipan makipag-partner kay Crab? Nagsimula lang kami offer sa Grab, mga na yan eh. Mga January 2020. So, at least parang naging handa pa rin kayo, no? Oo, talaga na-prepare kami na. Pero pabili pa lang doon. Ipipresent mo pa. Yung mga driver, lalagay pa sa mukha namin yung mga device. Hindi pa tumutunog kagaya ngayon. Ipapakita pa sa inyo. Papakita pa na may order ako. Parang pabili lang. Unlike ngayon, tumutunog na device. Ayun, di ba? Saya.
Okay, that's good. So, si Bento Boy naman yung third brand ninyo na sinabi niyo apo na ni Gift Cafe. Oh, yeah. So, saan siya nag-start? Paano siya nag-start? And bakit niyo naisip? Si Bento Boy, dahil lumawak na yung ideas ko sa business, nandiyan, nakita ko yung mga opportunities eh. And then, nung nakita ko yung opportunity, nung pagbalik na ng tao from pandemic, nag-open na economy, ang mahal ng presyo ng mga breakfast meals. Like for example, yung mga famous na mga fast food natin, naglalaro na yung price from 160, 170, and yung mga menu nila talaga parang paliit ng paliit. So that's when I offered Bento Boy sa market. Ang purpose naman ni Bento Boy is to offer affordable bento. Not just for mga walk-in clients, but sa mga opisina, sa mga estudyante. Pero ano po ba? Saan bang gawa si Bento? Kasi hindi ako familiar talaga, Sir Mark, no? Sa kaalaman lang din ng mga nanonood, ano si Bento? Bento Boy, kung titingnan mo yung logo ni Bento Boy, mukha siya Japanese. So it's a Japanese adaptation ng bento. Pero ginawa natin, we adapted on the Filipino setup. So yung mga nandun sa bento natin, which is parang Japanese kasi ang bento eh. So ang nilalagay natin dyan, mga Filipino food. Pero sa Japanese, yung original bento, pag sinabing bento, ano siya? Mga sushi ba siya? Kaya normally may kasama sushi yan. May rice din naman. Tapos yung mga tonkatsu. Sa mga Japanese food. Yeah. Pero yung sa inyo, since Pinoy version ng bento, ano po yung laman niya? Since si Bento Boy, anak ni Salad Man, lahat ng pagkain ni Bento Boy na nakabento, merong kasamang salad. Oo, na side dish niya. Pero meron tayong beef tapa, mga sausage, yung mga Filipino style na mga pagkain. At mga bangus, breaded bangus. So yun, marami. Actually, si Bento Boy ay konsepto para magbigay ng opportunity sa mga gusto magnegosyo. That will be offered sa franchising. So currently ba si Bento Boy ay operating po? Sa ngayon, actually operating si Bento Boy, pero yung franchising niya naka-hold muna. To concentrate more on the salad. Okay. Pero si Bento Boy at si Salad Man ay different entities. Magkaiba sila. Yes, it's a different entity. Okay. So, pares naman sila syempre registered. Alam niyo naman yun, di ba? And stuff. Okay, that's good po. Ano yung difference ni Gift Cafe, ni Bento Boy at ni Salad Man? Bakit sila unique? Ayan. Kasi syempre isa lang yung owner eh. Sir Mark eh, yung magaling nating Pero sasagutin natin yan syempre sa pagbabalik ng On Our Way. Ayan, and we're back dito sa On Our Way. So katulad ng question natin na naudlot kanina, Sir Mark, ano ba yung uniqueness ng tatlong brands na naitayo ninyo? Una, si Gift Cafe, si Salad Man, and si Bento Boy. Ano yung uniqueness nila? Yan, masasabi ko yung Gift Cafe, unang-una, kagaya na sabi ko kanina, tinayo siya for fellowship. Si Salad Man, tinayo for health. Kumbaga, mag-offer ng healthy options para sa mga natin, mga consumers. Si Bento Boy naman, affordable bento. So, yung dalawang Salad Man and Bento Boy, talagang purely negosyo talaga yung ini-aim niya. As si Gift Cafe actually negosyo naman. Pero si Salad Man, it aims to cover a wider market. Pero ang galing, no? Kasi yung ibang negosyante ngayon o yung ibang aspiring na negosyante, parang pera agad yung iniisip, di ba? Pag gusto magtayo. Pero kayo, sa tatlong negosyo na yun, vision yung nakita nyo. Una, si Gift Cafe. Nagustuhan ko yung parang kailangan nyo ng somewhere na matatambayan. Si Salad Man naman is, alam mo yun, gusto nyo maging healthy and stuff. So, why not gumawa kayo ng sarili nyong Salad Man brand or salad brand? And yung third, si Bento Boy, di ba? Saan niya ulit nagsimula? Bakit nga ba naisip niyo si Bento Boy? Si Bento Boy, because of tumataas na mga bilihin. Yung bilihin. So nakita ko yung opportunity na bakit di tayo mag-offer ng mas breakfast meal. Kaya doon dumating si Bento Boy. Okay, that's good po. Okay. So, alam naman natin, Sir Mark, di ba, na yung tatlo ngayon operating, although si Gift Cafe, hindi nyo nasa ibang pangalaga, nasa ibang management na kumbaga, nasa inyo ngayon si Salad Man and si Bento Boy. So, currently, ano yung mga nararanasan naman ninyong struggles as a business owner, as an entrepreneur? Yes, madami. Pwede natin balikan din yung pahapyaw sa Gift Cafe. Pwede, sige, pwede. Yes. Siguro, sabi nila,
wag mong paghaluin yung masyado yung emosyon sa negosyo. Pero bilang tao minsan kasi, like for example, pag namatayan ka ng mahal sa buhay, mga parents mo, like noong 2021, nauna yung tatay ko na pumanaw. So parang naapektuhan ako, na-devastate ako noon dahil siyempre mahal na mahal po yung parents mo. At saka sila rin yung dahilan mo sa mga ginagawa mo. Tapos yung ate ko naman sumunod, so talagang 2022. And then last year, yung nanay ko. So yun yung mga struggles na medyo malaki talaga na naka-apekto rin sa akin, sa focus ko. Kasi syempre, yung mga mahal mo sa buhay, yun yung mga dahilan kung bakit mo ginagawa isang bagay. Pero, nagising din ako na, okay, alam ko na yung emosyon ay hindi mo talaga may iwasan. Pero you have to move forward. So, paano po siya? Siyempre, mga personal struggle. And I'm very sorry to hear that, Sir Mark, no? Pero more on personal struggles yung niyo. Paano siya naka-apekto doon sa pag-handle niyo ng business niyo? I think ang naapektuhan yan kapag apektado yung emotion mo, yung focus doon sa direction mo sa business. Marami pa rin mga struggles, mga financials, and manpower, which is normal. Which is operational yung day-to-day. Pero ang malaking bahagi kasi natin bilang negosyante ay yung ating mga emotional aspect. Kasi doon din kapag wala ka sa focus, hindi ka nakakapag-isip ng ayos, diskarte sa buhay o sa negosyo. Pero salamat sa Diyos kasi nalagpasan natin. Ngayon, we're back on track at ginagawa natin binabalikan natin saan ba ako nagsimula? Bakit ko ba sinimulan tong negosyo na to? So kaya sabi ko nga na mahalaga na meron kang vision at may purpose ka. Kasi pag nawala-wala ka na, taligaw ka na, meron kang liwanag na makikita, nababalikan. Okay, dito pala ako dapat. So, okay, gets po. So, paano naman siya technically naka-apekto sa Gift Cafe? Kasi sabi nyo kanina, balikan natin nangyari, di ba? And then, nangyaring sunod-sunod din yung trahedya, which is, syempre, we're sorry to hear that. So, paano siya technically naka-apekto sa Gift Cafe? Ayan. Si Gift Cafe, di ba, sabi natin kanina na divest ko na yung shares ko doon, pero ang kagandahan lang, they are still Christian na nagmamanage ng... And personal friend yun rin. Personal friends ng business. So, hindi talaga nawala yung purpose ng shop. Nagkataon lang, hindi na ako talaga yung direct control. Anyway, sabi ko naman, it's all God's business, hindi naman sa atin. At we're just steward ng negosyo. Kung gusto niya talagang alisin sa atin, gagawin niya yun sa atin. But for our own good. Pero ang magandang parte din na hindi na ako nagmamanage ng Gift Cafe. Diretso yung purpose niya. Pero still, I can focus on more important things. Like ministry and managing Saladman. Ngayon talaga sobrang totok ako dito. Dito sa Saladman. Dahil ito yung masasabi kong akin ngayon na kailangan kong palaguin. Kayo yung major shareholder nitong Saladman ninyo. Ayos, that's good to hear po. Pero bago tayo magpunta kay Saladman at Bento Boy, kamusta ngayon si Gift Cafe? Si Gift Cafe, every time dadaan ako doon. Kasi kagaya kanina galing ako doon. Nagkita nga tayo doon kanina. Siyempre, di ba? Mahal natin yun. Parang anak mo yun na pinahiram mo sa iba. Natutuwa ako actually. Walang bitterness na, okay, ito naman talaga yung pangarap ko Pag may nakikita ko mo nag-fellowship doon at nagkukwentuhan, masaya sila, I was so happy. Dahil yun yung dahilan ko bakit ko siya tinayo. And nasa good management din siya. Oo. Tsaka wala akong bitterness na hindi na ako may-ari. Okay. Sabi ko nga, hindi naman talaga ako may-ari. Si Lord talaga may-ari ng business. Okay, sige. Unahin natin siguro pag-usapan muna si Bento Boy. Kasi itong Saladman yung current, di ba? Yung pinaka-malaking brand na hinahandle nyo. Anong mga naging struggles nyo or struggles na kinakaharap nyo currently with Bento Boy? Ngayon, dahil sa kulang ako sa time, dahil nakafocus ako sa Saladman, so kailangan ko munang iwanan pansamantala si Bento Boy. Pero yung vision and mission naman niya, and even the products are in nandun, ipinaraki ko muna sandali. Pero, sandali lang, babalikan kita dyan hintayin mo ako. Diyan ka muna. So para lang siyang on hold, pero hindi siya stopped. Hindi siya totally stopped. Kasi on hold lang siya. Yung, sabi ko nga, yung liwanag din nandun umaapoy yan kailangan mo lang siyang talagang embrace ulit. May mga customer pa rin ba na naghahanap kay Bento Boy? Actually, meron. Marami. At kapag halimbawa,
nag-order sila kasi more on nag-order sila ng bulk or mga 200 pieces ng bento, 300 Dami. pieces. For companies, siguro yun. Companies or mga events. So mga corporate events, hinahanap talaga nila. Pero still, pwede naman namin offer yung salad namin. Kaya may alternative naman sila. May alternative. Okay. Sige. May mga negosyante, Sir Mark, na multiple business yung hinahandle. Siyempre, iba-iba naman tayong tao. Pero currently, masasabi mo bang hindi mo kayang i-handle si Salad Man at the same time si Bento Boy ng sabay? I think kaya naman. Pero ang downside kasi nun is, yung kailangan mo i-set up yung team to manage. Kung kulang ka pa sa tao, you have to accept na, okay, focus muna ako. Kasi yun yung nagiging problema kapag madami kang team ginagawa. Hanggang sa parehas mo silang nawawala kasi hindi ka nakafocus. And natandaan ko din yung sinabi mo kanina. Sabi nyo, from the point na naipasa nyo si Gift Cafe, sabi nyo mag-start muna kayo sa una. So ngayon, one step at a time kayo, hindi kayo nagmamadali. I'll take it slowly. Pero slowly but surely. Slowly but surely. Yeah. So ngayon, gusto nyo munang palakasin sa Salad Man to the point na maybe konting supervision lang yung kailangan nyo with it para makapag-focus kayo kay Bento Boy sooner. Tsaka ito yung nakita ko. Mahalaga kasi yung tao sa business. So hindi natin pwedeng tanggalin sa equation na yung mga team natin, yung manpower natin, kailangan talaga na may i-relay mo sa kanila, ano ba yung vision nitong company natin? Saan ba tayo pupunta? Hanggat hindi mo pa nagagawa yan sa mga initial na mga taong kasama mo, you have to stay and you have to let them understand na nasaan ba sila pag naging successful yung negosyo. Pero that's a good lesson para sa mga business owner and sa mga aspiring business owner, no? Kasi even naranasan ko din pong maging empleyado. And nung time na empleyado akong hindi ko alam kung ano talagang plano ng negosyong to, parang wala akong gana mag-work, nag-outperform ako na sa mga ginagawa ko, kumbaga. Hindi ko nagagawa yung best ko. Pero nung napaliwanag sa akin ng manager ko that time yung, okay, ito talaga yung goal natin, ito yung vision natin. Tsaka tumaas yung performance ko. So that's a good lesson po na matatake ko sa podcast na to, no? Yes. To train your team na magkaroon sila ng same vision as you as the owner. Para nasa isang path kayo. Isa lang yung direction. Tsaka malaman din nila kung gaano sila ka-importante. Okay. That's good. Sige. So napag-usapan natin si Gift Cafe, struggles, si Bento Boy. Ngayon naman, itong Salad Man, kung saan nandito tayo ngayon. Ano yung mga struggles ninyo with Salad Man? At dahil nag-restart tayo ng operation, nung pandemic kasi, mga 2020 up to 2021, nagkaroon talaga tayo ng sobrang, yung alam mo yun, nung nagsimula si Salad Man, sobrang aggressive ko sa business. Nagkaroon tayo ng tayo ng mga branches. Honestly, si Salad Man nagkaroon ng 11 branches. Wow! 11? Yes, 11 branches nung time na yun, from 2020. Anong year po yun? 2020 up to 2022. 11? Tapos lahat kayo Lahat ako nagmamanage noon. Grabe. May mga tao ako. Pero still ako yung very hands-on. So ayun pala yung sagot dun sa tanong ko kanina. Kaya mo, 11? Oo, 11. Imagine, 11. Okay. Oo. Na-handle ko siya. At the same time, I'm also nasa ministry ako. So medyo malayo sa Malolos. Kaya ang nangyayari, less supervision, hindi ko talaga nababantayan ng maayos yung negosyo. Hanggang sa dumating sa point na, okay, ang ganda ng takbo namin, ang taas ng sales eh. Pero dahil din sa, hindi mo nabantayan yung negosyo mo, nagkaroon ng pagbagsak ng quality, yung mga tao parang kalat-kalat na, hindi na nila yung gagawin nila. So, ayun, unti-unti, naisarado ko yung mga branches. May panghihinayang pero ngayon naman nandito pa rin. So kailangan lang I have to pick up the pieces and tayo ulit. Currently, ilang branch ang meron si Salad Man? Meron tayong 4 branches. 4 branches. Pwede ba natin sabihin ko saan yun, Sir Mark? Ayan. Saan? Unang-una yung Salad Man, Lagro, Salad Man nito sa Camarin, De La Costa, at yun yung sa main natin. Nandun pa naman. Tinitignan natin kung anong gagawin natin. Pero may nag-offer na place kung saan natin pwedeng ilagay. That's good.
Okay, pero currently, sabi nyo nga, yung past yun, di ba? Yung 11 branches ng Yes. Saladman. Pero ngayon, since meron na lang kayong 4, siguro mas madali siya compared sa 11. Yes. Pero meron pa ring struggles, di ba? Lalo yung day-to-day operations natin. Ano yung mga struggles ninyo, Sir Mark? Currently? Dahil nagre-restart tayo ng operation, kailangan ulit natin kumuha ng mga tao. So, I have to train them. Mahirap talagang face ng business yung magtitrain ng tao. Oras ang kinakain. Oo, kasi kailangan mo silang bantayan at i-train mo talaga. Ano yung products, ano yung pag-handle ng customers. At, Lalo siguro sa kitchen part, no? Kung saan yung nagluluto talaga. No? Yes. Kailangan kuwang-kuha nila kung paano magluto ang isang Sir Mark. Di ba? Tama, di ba? May kanya-kanya naman tayong discount even sa tao. Kailangan mo lang talaga i-align dun sa negosyo na meron ka. Normally, meron na silang mga basic na knowledge. Oh. Pero syempre yung mga timpla kailangan standards talaga eh. 'Di ba? Kailangan kung anong timpla mo, ganun din timpla nila kasi isa yung original, 'di ba? Ang mahirap lang yung sa mga tao na talagang bago. Yung wala pa talagang ka-idea. May mga ganun din akong manpower. So, yun talagang it requires a lot of patience. Ayan, so na-discuss natin Sir Mark no yung struggles nga ninyo and ayun yung pagka-train ng tao, nag-take ng time and energy sa inyo. Pero kung may natutunan kayo doon sa mga past mistakes ninyo and also sa mga struggles na nararanasan ninyo, ano po yun? Actually, dami ko talagang natutunan. Yung pag-ninegosyo, parang ako nag-college ng 4 years. Kasi 4 years na ako nagbi-business. Marami ko matututunan. Yung mga pagbagsak ay tuition fee mo sa buhay, tuition fee mo sa pagninegosyo. Ang dami kong errors. So, doon ako natuto. Nung nagkaroon ng pagbagsak, nung nawala yung mga branches, doon sa time na kukunti yung minamanage mo at kailangan mo magpahinga, doon nagkaroon ako ng reflection. Ano ba yung mga pagkakamali ko? So, naisip ko, accountant ako, supposed to be magaling ako sa handling ng ng pera eh. Pero dahil sa minsan sabog-sabog yung aking yung aking financial management, nagkaroon ako ng problem. So at the same time sa handling ng tao, so ano ba yung mas dapat na na mas effective the way to handle people. So lahat yun ay part ng lesson sa business. Okay, that's good po. Siyempre, hindi naman tayo puro struggles lang, hindi naman tayo parating nadadapa lang. Pag nadapa tayo, kailangan nating tumangon. Kailangan tumayo, hindi yung magpapagulong-gulong ka pa. Of course. So, ano yung plano ng isang Sir Mark Peñaflor sa mga businesses niya, lalong-lalo na sa Saladman? Okay. Siguro sa Bento Boy muna tayo. Kasi ayun yung maliit pa na nakahold eh. Ano yung future plan mo for Bento Boy? Sabi kanina ng friend ko, huwag mo i-share lahat ng mga plans mo. Pero sa akin, for the sake of isi-share ko yung sa inyo. For the vlog. For the vlog. Isi-share ko sa inyo talaga yung plan ko. Sabi ko kay Bento Boy, di ba kanina, diyan ka lang, pabalikan kita. So it doesn't mean na naka-hold siya ay talagang totally wala nang mangyayari. Habang nandito ako at nag-aaral, nagpa-prosper sa business, nagpa-progress yung business, nandun din, ginagawa ko yung mga business plans. Ano ba yung mga next move ko pagdating kay Bento Boy? Yung mga pagkain na idadagdag. So very technical na siguro yun. Siyempre, inaaral mo ano ba yung current trends. Hindi ka pwede kasi magstay sa business na ipipilit mo yung wala naman demand. Okay, so plan, siyempre, in the future pa. Pero yung goal ninyo, ano yung vision ninyo sa Bento Boy ngayon? Paano nyo siya nakikita? Magiging parang restaurant type of business ba siya na makikita natin sa mga malls? Si Bento Boy kasi talaga ginawa ko for franchise purposes. So, ang future plan ni Bento Boy is to engage more business owners na ipa-franchise yung Ang gagawin ko ay I'll manage the commission. Pwede ba nating i-mention kung magkano ang franchise ng Bento Boy? I started na mura lang talaga. Pero more on brand yun and initial products. It's 75,000 ang initial. Dahil syempre, i-promote natin yung murang pagkain. Mura din yung pag-franchise. Yes. So, ang inclusion nun ng franchise? Meron yung worth of products na nasa 25,000. So, parang ang franchise fee mo is 50,000. 50,000, which is inclusion na yung brand name, products na, yung product talaga, etc. Okay, that's good po. How about yung future plans ninyo for Saladman?
for Salad Man. Ang ganda ng vision ni Salad Man. Actually, sabi ko nga, I'm a visionary. Hindi pa ba nakaka 1 year si Salad Man, nakita ko na, okay, magkakaroon ako ng sariling building, na meron 10 floors, na malaking pangalan ng Salad Man sa taas. I'm not afraid to share it with you. Alam ko na yung iba, so, you're crazy kasi ang dami mong mga gusto mangyari, samantalang doon ka sa struggle period. Pero alam nyo, kapag may nakikita kang vision, ikaw nakakakita nun. Ang mahalaga lang talaga, you have to act on it. Doon sa mga ginagawa mo ngayon, pagbutihan mo lang, magugulat ka na lang nandun ka na eh. Kung paano yung Gift Cafe na itayo, 8 years old kasi ako, meron akong panaginip na sabi ni Lord sa akin, after ko makita yung mga parang scene ng end of the world, sabi niya, prepare me a coffee. Pero parang weird yung idea ko. Pero ang maganda doon, 8 years old pa lang ako doon, pero bakit hindi ko talaga siya nakalimutan? So yun pala, that's the fulfillment yung Gift Cafe. Malay natin sa susunod, magkaroon pa ng maraming coffee shop and we will handle various mga branches ng maraming coffee shop. Kung hindi ba nakit, maybe I'll do ministry sa coffee shop. Ang galing. So despite the struggles, di ba, na nararanasan ni Mr. Peñaflor, ni Sir Mark, nakita natin yung plans niya, yung goals niya, yung vision niya sa mga businesses. So yung lesson na nakuha ko dun from you, Sir Mark, is, alam mo yun, keep going. Na normal lang sa mga negosyante katulad mo po na, alam mo yun, makaranas ng mga ganyang struggles. So, syempre, may mga tao kasi ngayon, Sir Mark, na gustong magtayo ng coffee shop. Kasi uso ang coffee ngayon, di ba? Naging trend eh. Sa mabilisang payo, paano pag may nagtanong sa'yo kung paano mag-start ng sarili niyang cafe? Anong sasabihin mo? Unang-una, siguraduhin mo na talagang gusto mo ng negosyo na yan. Hindi ka lang makikigaya. Tsaka, ano ba yung dahilan mo? Bakit ka magtatayo ng coffee shop? Ay, marami namang iba na meron ng coffee shop. So, you have to evaluate. Meron pa bang demand? Kasi kung gusto mo ng negosyo at naghahanap ka ng pagkakakitaan, you have to make sure na may demand pa talaga yung products. Kasi kung marami na saturated na, i-evaluate mo. Ano ba talaga? Ito ba talaga yung ano ko? Unless siguro magiging unique siya pagdating doon sa product. Kung meron siyang bagong offering na talaga siya lang yung meron. Yun, mag-isip muna siya. Kasi may mga ganun, Sir Mark, eh, no? Like for example, TikTok, di ba? Wala naman si TikTok dati. Meron tayong Instagram, YouTube, Facebook, and Twitter. Yes. Pero nung si TikTok naglabas ng panibagong format ng contents, yung shorts lang, yung in 10 seconds, pwede mong scrollin. Yes. Di ba? Siya yung ginaya ni YouTube, ni Instagram. So unless siguro ganun, tama? Yes. Case-to-case basis pa rin talaga. Dapat kung magtatayo ka, may bago kang ino-offer. May bago kang ino-offer. Something unique. Okay, so first step for you is evaluation. So evaluate mo kung gusto mo ba talaga or bakit ba talaga. Second step siguro yung uniqueness ng product mo. Yes. Okay. You have to be different from others. Na pag pinuntahan yung coffee shop na itatayo mo, mag-iiwan siya ng marka, ito yun. Like parang Gift Cafe. Gift Cafe, pag pumunta ka doon, ay grabe. Komportable. Para akong paglabas ko, parang ang bait ko. Sabi ng mga customer namin, alam mo, magpunta ko rito, parang ang bait kasi ko paglabas ko. Christian songs eh, no? Parang ako, sabi nung isa nagbiro pa, parang ang holy ko pagkagaling ako dito. So, yun yung character niya. Meron siyang naiiwan na something unique sa tao na nagbibigay ng value sa kanya. Okay. So, after nun, evaluate yourself, uniqueness ng product, mag-isip ka ng ikaka-unique ng products mo or ng coffee shop mo, ano pa? How about siguro financial aspects ng business? Tingnan mo din kung yung capital mo ba ay sapat. Para maitayo mo yung gusto mong yung gusto mong style ng coffee shop. Kasi magastos talaga. Imaginein mo, hindi mo makahawak ng 1 million. Nagkataon lang talagang binigyan ako ni Lord ng wisdom para malikom yung amount na yun. Pero pag nandun ka na, nung nagsisimula ako, pati savings ko na ubos. So pag nandun ka na at walang demand, tendency ng mga business owners, ayaw ko na, mahirap pala. Pag nandun ka na, mahirap na yung umayaw. Kailangan mo ng panindigan. Okay. So pag-usapan natin yung kung kunyari may pera yung nagtanong. May pera siya, mayaman siya, kumbaga malawak yung balon niya, malalim yung balon niya. Magkano yung kailangan niya? Ayun, sabi ko nga, depende sa konsepto na gusto niya. Pero kung kunyari gift cafe, ganun siya kalaki,
Mga, on average siguro. Mga 1.5, I think. 1.5. Depende sa renta. And Quezon City na yun, ay Oo. Ako nakuha ko yung pwesto ko ng murang-mura. Murang-mura. Pero kapag nakakuha ka ng mahal na pwesto, so mas tataas pa, 2 million or 2.5. So, for you, 1.5 to 2.5 at least yung average. Yes. Okay, that's good. Pero kung sakali namang katulad mo na may vision lang pero walang financial na capability, anong may papayo mo naman, Sir Mark? Ay, kung may vision ka, mag-pray ka kay Lord. Kasi kung may vision yan, susunod din provision. Oo, kasi hindi magbibigay si Lord ng vision sa'yo kung hindi siya magpo-provide. Pero ano yung practical perspective siguro sa Sir Mark? Ano sabihin natin nag-pray na siya, di ba? Kahit na ano namang pray mo, hindi naman yun ibibigay kung wala kang action eh. So ano yung actions na kailangan kapag talagang galing kay Lord yung vision mo, He will provide. Ayun nga lang, magkantay ka kung hindi niya binibigay. Huwag kang masyadong although may tendency tayo, sige, gawan ko ng paraan. Baka pag nandiyan na, tapos nagmadali tayo, hindi pa right time, baka lalo lang tayo magkaroon ng problema. Pero sige, kung sakali mang merong specific actions, like for example, seeking help from investors, like katulad nung, di ba, ginawa niyo, pinresent yung vision, Yes. ano yung may papayo niyo bang ganun yung gawin kung sakali? Na sure na siya. Na-evaluate na niya sarili niya na, okay, gusto ko talaga tong coffee shop na to, unique ako, okay, pero wala akong capability. So nag-pray na din siya. Pagpalagay natin na, okay, nakakuha na siya ng mga signs na kailangan niya ng coffee shop. May papayo mo bang mag-seek ng help from investors? Yung importante pa rin yung yan, kung meron na talaga siyang mga kasama na pwede niya kumbaga may idea siya kung sino yung pwede niya makasama. Malapitan. At gawa siya ng business plan, i-present niya doon sa mga potential investors. Para yung mga gusto talaga, kasi marami naman gusto mag-business pero wala silang capability. Saan ba ako magsisimula? At least yung business plan mo, tatayo yun. Para, okay, gusto ko yan. And then you will be able to gather the funds. Tsaka yung business plan mo, alam mo rin paano mo sisimulan na yung negosyo. Okay, so take note natin yun. No? Yung una, evaluate yourself. Tama yun. Pangalawa, hanapin mo yung uniqueness nung tatayo mong coffee shop para mangibabaw ka agad sa market. Yes. Kasi hindi pwedeng pare-parehas lang di ba? Nakakasawa. And pangatlo, check your financial capability. Okay, that's good po. And prepare a business plan also. Yeah, very technical to Sir Mark. So, alam niyo na kung sino lalapitan niyo. Ayan. Sige. So, pag-usapan naman natin, Sir Mark, ngayon kasi napakadaming contents sa social media, sa YouTube, TikTok, na nag-interviews ng mga negosyante, di ba? Yes. And isa sa mainit na topic ngayon, yung tanong, diploma o diskarte. Pero dito, medyo i-clear natin yung tanong, no? Kasi malawak kasi, bro, para sa akin open-ended yung question na yun kasi case-to-case basis. But kung merong isang kabataan sa'yo na magtatanong, ano bang mas importante, Sir Mark? Diploma o diskarte? Anong isasagot mo? Parang alam ko na to. Parang narinig ko na yan. Pero kung akong tatanungin mo kung diploma o diskarte, dapat yung lahat ng diskarte natin ay discarded to acquire more knowledge. And yung knowledge na yun talaga may formality. We have to have our diploma. Yung discarte mo, ako nag-aaral din ako. Para makatapos ako ng pag-aaral, nagtrabaho ako sa mga fast food. Sabi ko nga, naging budigero ako sa isang department store. At nagtrabaho ako na lagi na ako ina-assign sa paglinis ng grease trap ng fast food restaurants. Dahil naniniwala ako na, okay, kahit magaling akong dumiskarte, pero pag kulang ako sa kaalaman, sayang yung lahat ng sayang lang lahat ng pagpapagod ko. Meron nga ako noon nung nag-aaral ako, nagtatrabaho ako, sabi ko, kailangan mas lalong pagbutihan. Dahil, kung hindi ko pagbutihan to, yung pagtatrabaho ko at bumagsak ako sa school, sayang lang. So, kailangan mo ng diskarte, pero yung diskarte niyo, dapat naka-point dun sa kagustuhan mo na matapos sa pag-aaral. Dahil kailangan natin yan. So, para sa'yo po. Whether we like it or not, ang mga taong titingin sa'yo, nakatingin doon sa kung ano yung mga na-accomplish mo. Okay, that's a good answer actually. No, kasi parang tinitignan lang ng mga napapanood ko sa internet. Siyempre, huwag naman sana tayong mabash, no? Yung diploma as a paper. Pero yung kasama ng paper na yon, which is knowledge, experience, network,
nakakalimutan nila. Yung process para makakuha ka ng diploma. Hindi lang siya basta papel. Kasi kung literal na papel, pipiloso po pwede naman pagawa sa recto. Pero wag niyong gagawin yun, okay? Pwedeng pikiin yun ng kahit sino. Pero yung experiences along the way para makuha mo yun, ayun yung sulit. At saka isa pang magandang point doon is, habang nag-aaral ka sa college, marami kang kilala ng mga kaibigan na nagiging kaibigan mo at makakatulong mo rin dito sa mga negosyo meron ka. Na possible mong makakolaborate. Magbibigay sa'yo magandang mga advice. Okay, that's good. So, kung may magtatanong sa'yo, Sir Mark, sabihin natin in business in general, hindi lang about sa coffee shop. May gustong mag-business na bata, tapos nakikitaan mo ng potential, anong maipapayo mo sa kanila? Ayan. Kung meron akong maipapayo sa mga kabataan, mag-aral ng mabuti. Ayan. Dahil habang nag-acquire tayo ng knowledge, kasabay nun yung tumataas yung lumalawak yung perspective natin sa buhay. And kasama na din yung kaalaman sa pagninegosyo. Hindi man directly tayo tinuturuan sa eskwelahan ng pagninegosyo, pero nakikita natin yung opportunity kasi yung school, ina-open up tayo dun sa mga possibility and opportunities ng buhay. And malalaman mo rin, importante pala yung pag-aaral kasi yung negosyong itatayo mo, di ba may mga subject tayo marketing, management of human behavior, kasama lahat yan sa negosyo. Kaya pag pinagbuti mo yung pag-aaral mo, mas magiging maganda rin yung I think yung tatahakin mo sa business. Tsaka yung knowledge kasi, Sir Mark, yung something na hindi mananakaw sa'yo, no? Yes. Tulad ng siguro ni Sir Mark, ilang beses siyang nadapa, kung tama ako ng terminology. Yes. Pero yung knowledge, nasa sa'yo pa din Yung dating magaling nung nag-start ng Gift Cafe, nadapa man, syempre, dahil sa mga uncontrolled situation. Pero bumabangon siya, nandun pa rin yung knowledge. Yung pera nawala man, di ba? Yung restaurant nawala man, yung knowledge nandun pa din. And naniniwala ko yung lahat ng pagdadaanin mo, kung talaga meron kang vision sa negosyo, ay kasama yun sa success story mo, success stories mo So, wag kang malungkot na, okay, pagdaanan mo lahat yan. Tama. Kasi pagdadaanan mo na talaga yan. At saka boring nga naman yung istorya kung puro ka lang pag gano'n, di ba? Oo. Parang ang ganda ng istorya pag may mga ganun ka, may mga ups and downs Talagang ka. ups and downs. Parang sa kabundukan yan Para makarating ka ng isang summit, yung mataas, kailangan mo bumaba and umakit ulit. Para makarating ka doon sa mas. So sa mga aspiring entrepreneurs ba, mga businessman, gustong mag-negosyo, dapat ba nilang expect yung mga struggles, problema na nararanasan ninyo? Kailangan mo i-expect and paghandaan mo rin. Maging matatag ka. At hindi mo naman pwede sabihin, okay, pagdadaanan ko. Maaaring iba yung pagdadaanan mo. Pero still, dadaan ka sa mga sitwasyon na yun para mas maging matatag ka bilang negosyante. Pero prevention is better than cure. Yes. Yung internet ay napakalaking library, di ba? Yes, So, yes. kung tama nga yung sinabi nyo, kukuha ka ng diploma, mag-aaral kang mabuti, at the same time, mag-upskill ka habang nagpapagaling ka sa marketing, kahit sa internet lang, di ba? Yung mga problemang naranasan ng isang Sir Mark o ng ibang pang negosyante sa ibang podcast, pwede nating maiwasan. Di ba? At saka isa pa siguro, personally, kung may mga pangangailangan ka na kaya mo namang ma-provide. Halimbawa, nung bata ako, kailangan namin ng pera, hindi nagbenta ko ng ice candy. So makita mo yung maliliit na opportunity na yun is preparation sa negosyo. Kasi isa lang naman yun, basic lang yung negosyo Makabenta ka Kung ano man, idea man yan, product man yan, still, it's a selling process. Basta may transaction na nangyari, no? Sabi ng accounting, there's an arm's length transaction or economic benefits. So yun. So yung mga maliliit na bagay na yun, i-ready ka doon sa mas malaki. Yes. Galing. Pino-formalize lang natin yung business, pero yung ginagawa mo, magbenta-benta ka, it's a business actually. So sa mga bata siguro, start small muna. Start small. Oo. Para kung gusto mo talaga mag-negosyante, yung mga ginagawa mo ngayon, magugulat ka, yun di pala ginagawa ng malaking negosyante. Ganun na ganun din pala. Okay, that's good, Sir Mark. Actually, ayun lang, no, yung napag-usapan natin. So, maraming salamat. Pero ang dami na. Ang dami natin napag-usapan. So, maraming salamat, Sir Mark, no, sa pagpapaunlak dito sa episode 1 ng On Our Way. Meron ka bang mga gustong i-promote? Like mga businesses? Ayan, una, maraming salamat. Talagang
It's also a reflection for me na okay, ano ba yung pinagdaanan ko sa business. And eto ngayon, Salad Man. So kung meron mga akong ipopromote na negosyo, gusto ko na hindi nyo lang tangkilikin si Salad Man bilang negosyo. Kung hindi ma-experience nyo si Salad Man through his products. Kasi pagka natikman mo yung mga products ni Salad Man, for sure, you will love Salad Man. At ulit-ulitin mo, you will want for more. Kaya, sa lahat ng mga mga kaibigan, sa mga, lalo na sa mga gusto ng healthy living, kasi tayo ngayon, ang dami natin sugar na kinukonsumo. Pero, gusto natin ng magandang kalusugan, nandyan si Salad Man para sa atin. Okay. So, I want you to find Salad Man sa mga healthy options ninyo. Just follow us on our Facebook page and also sa mga branches namin. Okay. Just don't forget to So sa Facebook, saan nila makikita? Anong pangalan? search for Salad Man. Nag-iisa Salad lang Man. man yan, Salad Okay, Man. and then yung logo nun yung naka-apron. Ayan, yung Tapos si Salad Man. Mukha ko yun, pero Salad. ginawa na cartoon. Cartoonized na ikaw. Okay, that's good. And then sa mga branches natin, pwede natin ulitin, Sir Mark, yung mga branches natin. Ayan, we have branches in una dito kung nasa saan tayo ngayon, it's Salad Man Camarin, Caloocan North, Salad Man de la Costa, Salad Man Lagro, and yung ating nakapost for a while na Salad Man Commonwealth. And then soon it will be another big business. Ayan. So yun, we are inviting you to visit Salad Man, Bento Boy soon. Ayan, Bento Boy. Watch out for Bento Boy. Ayan. Ayos. So, thank you so much, Thank Sir you so Mark. much. Ulit, maraming salamat. And sana maging successful palalo yung mga future plans ng Salad Man, Bento Boy, at Yes, iba for pang sure. mga businesses mo. Thank you so much. Yan, maraming salamat.